This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Dahan-dahan kong iginala ang mata ko sa paligid pagkalabas ng airport, tapos ay tipid pang napangiti. Pagkatapos ng mahigit 2 taon, heto na ulit ako. Umuwi at bumalik sa bansa kung saan ako lumaki at nagkaisip. Huminga pa ako ng malalim para mas damhin ang hangin, ang kaso ay mukhang maling desisyon iyon dahil puro usok ang nalanghap ko. Mahina pa nga akong natawa at napailing kasi ay mukhang wala pa ring nagbabago sa bansa. Siya kaya nagbago na? Agad na tanong ng kaliwang bahagi ng isip ko nang maalala ang tao na iniwan ko rito. Mapait akong napangiti kasi hindi ko inakala na sobrang bilis magbago ng lahat. Sobrang daming pwedeng mangyari sa isang iglap, at iyon ay dahil hindi patas maglaro ang tadhana. Iyong tipong kung kailan akala natin at maayos at masaya lang ang lahat, saka tayo nito bibigyan ng pagsubok na tiyak na babago sa ating mga buhay. Randito. Narinig ko ang malakas at excited na boses ng kaibigan kong si Cass kaya agad akong napalingon sa kanya. Malakas pa siyang tumili habang masayang tumatakbo palapit sa akin para salubungin ako ng yakap. Grabe, miss na kita. Kung hindi pa kami gagraduate ni na Jazz, hindi ka pa uuwi at magpapakita sa amin. Miss ka na ng tropa, masaya na wika pa niya habang yakap niya ako ng mahigpit na siyang nagpangiti sa akin. Miss ko na rin kayo, bulong ko naman. Miss mo rin ba siya? Makahulugan at nakangisi na tanong niya nang kumawala na siya sa yakap, kaya agad na nawala ang ngiti sa labi ko. Kumusta na siya? Tanong ko, ang tinutukoy ay si Marcus. Ang una at huling lalaki na minahal ko, ang lalaki na iniwan ko rito. Okay naman, ang daming nangyari nitong mga nakaraang taon. Pero okay naman ang lahat, aniya. Pero uy, wala sanang ilangan sa tropa kahit hindi na kayo dagdag pa niya kaya tipid na lang akong ngumiti bago tumango. Oo naman Cass, after all matagal na rin naman ang mga nangyari, mababa ang boses na sagot ko. Halika na, hinihintay ka na rin ni na Levi, hindi na sumama sa pagsundo kasi hindi maiwan si Jazz, ang tagal na nila pero adik na adik pa rin siya kay Jazz, natatawa na saad pa niya na siyang nagpangiti na naman sa akin. Oo. Mag-4 na taon na ang relasyon ni na Jazz at Levi pero masaya pa rin sila. Sina Yael at Marky naman, magta-3 taon na pero masaya pa rin sila. Masaya rin naman ako para sa mga kaibigan ko, pero minsan ay hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit, kasi nga ay natapos ang sa amin ni Marcus. Aminado naman ako na hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko sa kanya kahit pa mahigit 2 taon na mula nang maghiwalay kami. May pagkakataon ako na mag-move on pero hindi ko ginawa. Hindi ko na binigyan pa ng chance ang sarili ko na magmahal ulit ng iba, kasi ay inalagaan ko ang nararamdaman ko para sa kanya kahit na alam kong wala namang kasiguraduhan kung may babalikan pa ako. At kung sakaling wala na talaga, malugod kong tatanggapin kasi nga ay desisyon ko naman ito. Pagkasakay namin ni Cass sa sasakyan nila ay agad niyang inutusan ng driver na bumiyahe na pauwi sa bahay ni na Levi. Bago pa siya magsimulang magdaldal ay ipinikit ko na ang mga mata ko, kasi nga ay medyo napagod ako sa almost 24 hours na biyahe mula sa Florida, kung saan ako tumira nitong nakaraang 2 taon. At sa pagpikit ko sa mga mata ko, ay biglang bumalik sa likod ng alaala ko kung paano nagsimula ang lahat. First year college ako nang magkakilala kami ni Marcus, natatandaan ko na natutulog ako sa may bench sa Rose Garden ng Imperial University noon, nang maistorbo ako ng isang ingay. Pagkamulat ko sa mga mata ko ay nakita ko siya na may kaaway. Dala ng labis na inis ay sinigawan ko sila ng kaaway niya at pinaalis, pinaghiwalay naman sila ng iba pa nilang mga kasama noon kaya nakatulog ako ng maayos. Sa klase naman, nagulat ako nang makita na nandoon siya. Saka ko napagtanto na marami palang subjects na magkaklase kami, tapos ay natawa pa ako kasi ay kasama rin namin ang nakaaway niya, na ang pangalan ay Levi Hernandez. Ang mas nakakatawa pa ay kaming 3 ang magkakatabi ng upuan at ako ang nasa gitna nila.
Saka ko nalaman na apo pala si Levi ng may-ari ng university kaya mayabang ito, at napagtripan niya si Marcus. Ang kaso ay palaban si Marcus kaya sila nag-away. Sa mga naunang linggo, ay hindi talaga kami nagpapansinan. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako papunta sa parking lot ay nakita ko na may mga lalaki na sinundan si Levi. Tapos ay nagsimula na sila na sigawan ito, at sinasabihan ng kung ano-ano, ang mas nakakagulat pa ay may sumuntok bigla sa kanya. Siyempre, kahit na papaano ay alam kong hindi ko naman siya pwedeng pabayaan kaya lumapit ako para sana patigilin lang sila, dahilan kung kaya't nadamay ako at nasuntok sa pisngi. Nagulat naman ako nang biglang may sumuntok dun sa tao na sumuntok sa akin, nang napalingon ako ay nakita ko si Marcus. Hindi na tumagal ang gulo dahil nga dumating na ang mga guards, mabilis pa sa 4:00 na napatalon kaming tatlo sa sasakyan ni Levi ng mga sandaling iyon, at nagmaneho siya ng mabilis paalis. Tapos ay nagkatinginan kami na parang naiilang sa isa't isa, hanggang sa mahinang natawa si Marcus, kaya natawa na rin ako, tapos ay nahanap na lang namin ang mga sarili namin na masaya at malakas na nagtatawanan. Nang tinanong ako ni Levi kung bakit ko siya tinulungan, ang sabi ko ay dahil kaklase ko nga siya at seatmates pa kami. Nang tinanong ko naman si Marcus kung bakit niya ako tinulungan, ay ganun din ang naging sagot niya. Magmula noon ay naging magkakaibigan na kami. Sobrang dami naming mga pinagdaanan na magkakasama, mga pagsubok sa buhay ng bawat isa, at hindi kami nawala sa tabi ng isa't isa. May mga naging parte ng buhay namin na agad ding nawala, mga tropa na pilit nakikisama pero nagti-take advantage lang pala. Nakilala naman namin si Yael dahil nakateam namin ito sa soccer. Magmula noon ay naging solid na ang pagkakaibigan naming apat. Magkakasama sa kalokohan, at kung ano-ano pa. Mula pagkabata ay alam kong may iba na sa akin, isang bagay na pilit kong itinatago kasi hindi ko gusto na matawag na weird. Gusto ko na maging kapareho ng mga lalaki na kasing edad ko, gaya ni na Marcus at Levi. Mas lalo pa akong natakot nang biglang nagalit si Levi sa mga binabae dahil nga tinraidor siya ng isang kaibigan na akala namin ay totoo. Hindi ito nanggaling sa mayamang pamilya, hindi gaya ng ibang mga estudyante sa university. Nakapag-aral siya sa Imperial University dahil nakatanggap siya ng full ride scholarship mula sa lolo ni Levi. Pero tinanggap siya ni Levi sa tropa na walang pag-aalinlangan, naging kasama namin ito sa lahat. Madalas nga rin siyang bigyan at regaluhan ni Levi ng mga gadgets at iba pa nitong kailangan sa pag-aaral. Hanggang sa nalaman ni Levi na binabae nga si Ralph, noong una ay okay lang naman yun sa amin. Lalo na kung wala naman siyang ginagawa na hindi maganda, tapos nalaman namin na ang lahat pala ng gadgets na galing kay Levi ay binibigay ni Ralph sa boyfriend niya. Again, hindi nagalit si Levi kasi nga ay kay Ralph naman na daw ang mga iyon, at desisyon niya kung ano ang gagawin niya. Si Levi ang klase ng kaibigan na hindi nagbibilang, ibibigay niya ang kaya niya na hindi nang hihingi ng kahit na anong kapalit, at alam kong hindi lang iyon dahil sa sobrang yaman nila, kung hindi dahil alam ko na mabuti talaga siyang tao. Si Yael naman yung palangiti at palabiro sa grupo, siya yung tao na parang hindi nagkakaproblema, kasi nga ay parang anggan lang sa kanya ng lahat. Iyon pala, hindi lang niya gustong makadagdag sa mga iniisip namin kasi ay sobrang considerate niya. Kaya naman kahit may problema siya ay sinasarili niya madalas. Si Marcus naman yung tipo ng kaibigan na makikipagpatayan para sa'yo. Sobrang protective niya, at nasanay daw siya na ganon dahil nga sa kapatid niya na sobra rin kung protektahan niya. Kaya protective din daw siya sa amin ay dahil parang kapatid na niya kami. Ang kaso, may isang pagkakataon na nag-outing kaming 5. Magkakatabi kaming natutulog noon, nang mabulabog kami ng malakas at nagagalit na sigaw ni Levi na parang gustong saktan si Ralph. Saka namin nalaman na kung saan saang parte pala ng katawan ni Levi napunta ang kamay nito. Dahil sobrang ang nagalit si Levi ay pinaalis niya ang scholarship ni Ralph, at magmula noon ay nagalit na siya sa mga binabae kaya nga mas lalo na akong natakot na magpakatotoo sa sarili ko. Hindi ako natakot na mabuli din ako ni Levi, natakot ako na mawala ng mga totoong kaibigan kagaya nila.
Kaya kahit din pakiramdam ko ay nagkakaroon ako ng nararamdaman kay Marcus, dahil sa pagiging protective niya ay pinigilan ko. Naniwala kasi ako na hindi tama at natakot ako na baka mawala sila sa akin. Parang milagro na nagbago si Levi nang makilala namin si Jas, ang kaibigan ng pinsan niyang sikas na scholar sa Imperial University, at ang tao na hindi natatakot at nahihiya na sabihin kahit kanino kung sino at ano talaga siya. Sa totoo lang ay sobra akong namangha sa katapangan niya, kahit pa nasasaktan na siya ng pisikal noon ni Levi dahil sa pagiging bully nito. Pero si Jas ang nagbukas ng isip ni Levi, at nagpatunay rito na hindi lahat ng tao ay kagaya ni Ralph. Nang tumagal, ako ang unang natuwa nang malaman na may relasyon sina Levi at Jas. Pakiramdam ko ay nawala ang takot na nararamdaman ko para magpakatotoo sa sarili ko. Pero sa huli ay hindi ko rin agad nasabi kasi nga ay hindi ako kagaya nila na matapang, sa huli ay natakot pa rin ako. Third year college na kami noon nang magkaroon nga ng relasyon sina Levi at Jas, at third year college din ako nang maghiwalay sina Mama at Papa dahil nalaman ni Mama na may affair si Papa at ang secretary nito. Nakita ko kung paano nasaktan at umiyak si Mama at sobrang sakit din noon sa akin. Nang magpasya si Mama na umuwi sa Florida, sa bahay ng mga magulang niya, ay sobra akong nanlumo ng mapagtanto na wala nang chance na mabuo ulit ang pamilya namin. Nagalit pa ako sa papa ko kasi ay wala man lang siyang ginawa para maayos ang problema. Wala akong sinabihan ang tungkol sa bagay na ito ng kahit na sino sa tropa dahil nga hindi ko gusto na madamay sila sa iniisip ko. Ang kaso, mukhang napansin nga ni Marcus na may problema ako, kasi siya mismo ang unang lumapit at nagtanong sa akin kung okay lang ako. Dahil sa tanong na iyon, para akong isang bata na bigla na lang nag-breakdown at umiyak. Hanggang sa nahanap ko na lang ang sarili ko na nakatago sa dibdib niya habang patuloy sa pagluha, habang yakap niya ako at nagsasabi ako sa kanya ng mga problema ko. Hindi siya nagsalita, hinayaan lang niya ako na maglabas ng sama ng loob at nakinig lang siya sa akin. Dahil din doon ay mas lalo akong nahulog kay Marcus. Iyong feelings na matagal kong itinago ay kusang lumalabas. Ang hirap pigilan. Pero dahil nga wala akong lakas ng loob na magsabi, ay pilit kong ibinaling sa iba ang atensyon ko. Sinubukan ko na makipag-date sa mga babae, kasi ay iyon ang alam ko na tamang gawin. Nagkaroon ako ng mga girlfriends, at aminado naman ako na nagugustuhan ko rin sila. Pero iba kasi ang gusto lang sa mahal mo na, at alam ko, aminado ako sa sarili ko na sobra pa sa simpleng pagkakagusto ang nararamdaman ko kay Marcus. May isang gabi na nag-date kami ng girlfriend ko, nagulat ako kasi ay nilapitan kami ni Marcus na parang naiinis. Sa kanya pinakita sa amin yung mga pictures ng girlfriend ko na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nung mga panahong iyon, pero sobra akong nagalit kaya umalis ako. Sinundan naman ako ni Marcus at sinabi niya sa akin na hindi ko naman daw kailangang magalit, kasi ay marami pa naman daw ibang babae. Dahil doon ay siya ang napagbuntungan ko ng galit at inis. Alam ko naman na wala siyang ideya na may gusto ako sa kanya, pero nagagalit at naiinis ako na siya pa mismo ang nakahuli sa ex ko na nagloloko. Oo, hindi ako nagalit at nainis na nawalan ako ng girlfriend, nagalit at nainis ako dahil nga si Marcus ang unang nakaalam na manloloko ang ex ko. Naiinis ako kasi alam kong naaawa siya sa akin, at hindi ko gusto na maawa siya sa akin dahil nga mas lalo lang akong nahuhulog dahil sa pagiging sobrang mabait niya. Muntik na kaming mag-away ng gabing iyon, kasi hindi daw niya maintindihan kung bakit nagagalit ako sa kanya gayong pinoprotektahan lang niya ako. Dahil doon ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na sumigaw at sabihin sa kanya na iyon nga mismo ang nakakagalit, iyong pinoprotektahan lang niya ako kasi nga ay kapatid lang ang turing niya sa akin. Halatang nagulat si Marcus sa narinig at hindi nakapagsalita, hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero sobra na akong nalilito. Kaya naman sinubukan ko siyang halikan, pero mabilis pa sa 4:00 na itinulak niya ako at sinuntok. Agad akong napaatras at napaupo sa semento dahil doon. Naramdaman ko rin ang paghapdi ng gilid ng labi ko, nang hawakan ko yun ay may nakita akong dugo. Pero hindi ko yun pinansin kasi ay mas masakit ang puso ko.
Mukhang nagulat naman si Marcus sa ginawa niya, at nakita ko ang pagdadalawang isip sa kanya kung lalapitan ba niya ako at tutulungang tumayo. Pero hindi niya ginawa. Sa huli ay napailing na lang siya at naglakad na paalis. Pagkatapos noon ay pilit na akong umiwas sa kanya. Nagkakasama lang kami kapag kumpleto ang tropa, nagagawa ko pa rin namang makipagbiruan at tawanan sa kanya na parang walang nangyari. Basta nakaharap ang mga kaibigan namin para nga hindi na sila madamay pa sa gulo namin ni Marcus. After all, alam ko naman na kasalanan ko ang nangyari. Pero alam kong napansin ni Marcus na may malaking bagay na nagbago sa amin. Hindi na kasi kami kagaya ng dati na kahit kaming dalawa lang ang magkasama ay okay lang, na nagbibiruan at nagbabanding pa rin kami. Kapag alam kong kaming dalawa lang, aalis at iiwas ako sa kanya. Ganon ang naging cycle namin sa mga sumunod pang buwan, hanggang sa pakiramdam ko ay unti-unti ko nang natatanggap na hanggang magkaibigan na lang talaga kami. Sinubukan ko rin na maging matapang at magpakatotoo sa sarili ko. Hindi ko agad inamin sa mga tropa na hindi rin talaga ako straight, pero sinubukan ko na makipag-date sa kapwa ko lalaki ng pasikreto. Pinilit ko na maging masaya, at kung kailan akala ko magagawa ko na yon. Saka naman muling pumasok sa eksena si Marcus, na pilit ginugulo at tinatakot ang mga dinidate ko. Dala ng labis na inis ay kinausap ko na siya at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon, at imbes na sumagot, siya mismo ang lumapit at nanghalik sa akin. Sobra akong nagulat sa ginawa niya, hindi ako nakakilos. Nang maghiwalay naman na ang lobby namin ay sa kanya sinabi na hindi daw siya sanay na hindi na kami kagaya ng dati. Nami-miss daw niya iyong kahit dalawa lang kami, ay nakikita niya ako na laging nakangiti at masaya. Miss din daw niya yung lagi ko siyang pinagbabaon ng Gatorade kapag may practice, yung mga Polibre kong sandwich, at ako mismo. Sobrang nanghina ang mga tuhod ko dahil sa narinig, at wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapayuko na lang at tahimik na umiyak. Muli naman niya akong niyakap at paulit-ulit siyang humingi ng sorry sa akin. Inamin din niya na natakot lang siya na baka confused lang daw kami sa nararamdaman namin. Pero sa puntong iyon ay sigurado na daw siya. Umiiyak pa rin ako pero sobrang saya naman sa pakiramdam, kaya wala na akong nagawa sa huli kung hindi ang yakapin siya. Gusto nga niya na sabihin na namin sa tropa ang tungkol sa amin ng gabi ring yon. Kasi daw tiyak na maiintindihan naman nila at susuportahan nila kami. Dahil nga may relasyon naman din sina Levi at Jazz. Alam ko rin naman yon, pero ako ang nakiusap na huwag na muna. Pumayag naman siya at nirespeto ang desisyon ko. Kaya sa maraming mga buwan ay isinikreto namin ang relasyon namin. Napapayag naman niya ako na sabihin sa mga magulang niya at sa mama ko na nasa Florida ang totoo. Pero hindi sa papa ko. Sinuportahan at tinanggap nila kami, pero nakiusap pa rin kami sa kanila na huwag munang sasabihin sa iba. Hanggang sa naging 4th year college na kami, doon niya formal na pinakilala sa amin ang kapatid niyang si Marky. Napangiti nga ako kasi ay mukhang magkaugali sila ni Jazz, masipag at responsable. Pagkaraan lang ng ilang linggo, pansin ko na parang may iba kina Marky at Yael. Pero hindi ako nagsalita kasi ay hindi ko naman sila gustong pangunahan. Ang akala ko nga nung una ay masyado lang akong nag-o-overthink. Hanggang sa nalaman nga namin na may relasyon pala talaga sila. Nakita ko kung paano nagalit ng sobra si Marcus dahil doon, pero ang mas kinagulat ko ay nang sinabi ni Marky sa kuya niya na bakit daw siya nagagalit at ano ang mali, gayong may relasyon din naman kami. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero hindi ko naman siya masisisi na nasabi niya yon kasi nga ay naiintindihan kong frustrated siya. Pagkatapos nun, nagpasya kami ni Marcus na sabihin na nga ang totoo kina Levi. Pero nagkagulo na ang tropa dahil sa nangyari, kasi nga ay sobrang nagalit si Marcus kay Yael. Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin at paliwanagan na okay lang naman yun, na kung tutuusin ay dapat masaya siya kasi kagaya ni Yael ang naging kasintahan ng kapatid niya. Kaya makakatiyak siya na hindi niya ito lolokohin at sasaktan. Pero ayaw niyang makinig. Muntik na nga rin kaming mag-away dahil doon. Gaya nina Levi at Jazz, ay hindi rin biro ang mga pinagdaanan nina Yael at Marky,
Pero sa huli ay naging maayos pa rin naman ang lahat nang tinanggap din sila sa wakas ng papa ni Yael. Nagawa ring tanggapin ni Marcus iyon, kaya muling nagkaayos ang tropa. Pagka-graduate namin ng college, kung kailan akala ko ay okay pa rin ang lahat, saka pala namin haharapin ang totoong hamon ng buhay. Doon ko napagtanto na hindi sa bawat oras ay puro saya, kasi sa isang relasyon, masasaktan at iiyak ka talaga. Aabot sa punto na gagawa ka ng desisyon na sa isip mo ay tama, at sa huli, mapapaisip ka kung tama ba talaga. Pagkatapos namin sa kolehiyo, ay nagpahinga lang kami ng ilang buwan. Tapos ay sinabi ko kay Papa na gusto ko munang magkaroon ng sapat na experience sa ibang kumpanya. Noong una ay ayaw niyang pumayag, pero nang sinabi kong mag-a-apply ako sa aviation company ni Levi, ay sa kanya ako hinayaan. Sobra rin kasi ang respeto niya sa pamilyang Imperial at Hernandez. Maging si Marcus ay ganun din ang naging pasya, at nung una, kahit pa mahirap ang ginagawa naming trabaho ay masaya pa rin naman dahil nga magkasama kami. Naging boss namin si Levi, at sobrang professional kami kapag nasa trabaho na. Pero after shift, pagkalabas mismo namin ng building ay nag-aasaran at tawanan na kami bilang mga tropa, kagaya rin nung nag-aaral pa kami. Madalas pa rin kung pumasyal kami kina Levi tuwing Friday night para nga mabuo ang tropa at makapag-bonding kami. May maayos na akong trabaho, kumikita ng sarili kong pera, may mapagmahal na boyfriend, at mga supportive na kaibigan. Kaya nga ang akala ko ay kontento na ako sa buhay at wala nang mahihiling pa. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 6 na buwan, nalaman ko na nagkaroon ng problema sa mga negosyo ng pamilya ni Marcus at Marky sa Mindoro. Hindi ko alam kung ano, kasi ay wala namang nabanggit talaga sa amin si Marcus at Marky. Pero parang sobrang laki daw ng pera na itinakbo sa kanila ng tao na sobra nilang pinagkakatiwalaan. Bukod doon, ay parang sinadya rin daw na pestehin ang mga farm nila kaya wala silang napala sa mga pananim. Ang akala ko nung una ay maaayos din agad ang lahat, pero mukhang hindi kasi ay nagsabi sa amin si Marky na baka sa Mindoro na daw siya mag-aaral, kasi nga ay sobrang laki naman talaga ng tuition sa Imperial University, kesa maglabas daw sila ng malaking pera para sa pag-aaral niya, ay mas pipiliin niyang mag-aral sa mga libreng paaralan sa Mindoro. Saka ko napagtanto na hindi talaga biro ang nangyayari sa kanila. Balak din ni Marcus na ibenta ang sasakyan niya, maging ang kondo niya. Para daw makatulong ang kikitain sa mga magulang niya, sa muli nilang pagbangon. At sobra akong naaawa sa kanila ni Marky, kasi nakita ko nga na sobra rin silang apektado sa lahat. Nag-offer naman ako ng tulong, na ipapahiram ko sa kanila ang naipon kong pera kasi nga ay tiwala naman ako na makakabawi at makakabangon din sila sa pagsubok na yon. Maging sina Levi at Yael ay nag-offer ng tulong. Pero hindi tinanggap ni Marcus iyon, ang sinabi niya ay okay pa naman daw sila at kaya pa nila. Nagpasalamat siya sa amin at sinabi na kapag sobra na daw silang nahihirapan, ay sa kanya tatanggapin ang tulong namin. Kaya naman naniwala ako na okay nga sila. Nagpasya rin na mag-resign na si Marcus sa aviation company para nga makauwi sa Mindoro at matulungan na ang mga magulang niya. Pero 3 beses sa isang linggo kung bumiyahe siya pabalik sa Maynila para lang makita at makasama ako. Si Yael naman ay hindi pumayag na umalis sa Imperial University si Marky. Siya pa mismo ang kumausap sa mga magulang ni Marcus at Marky na susuportahan niya ang pag-aaral ni Marky, at hindi nito kailangang mag-alala. Nagdadalawang isip man ay pumayag naman si Marky at ang mga magulang nito. Sa bawat araw at linggo na lumilipas, nakita ko sa mga mata ni Marcus na napapagod na siya. Pero lagi pa rin siyang nakangiti at umaakto na walang problema. Nang mga panahong iyon ay nag-away kami ni Papa dahil ayaw niya napuntahan ko si Mama sa Florida. Pilit niyang sinasabi na si Mama ang umalis, kaya siya dapat ang bumalik, kahit pa alam niya sa sarili niya na kasalanan niya kung bakit umalis si Mama. Kahit na noon pa, sa tuwing gusto kong puntahan si Mama sa Amerika, kahit pa ilang linggo lang, o kahit sa Pasko o Bagong Taon lang, ay hindi niya ako pinapayagan. Gusto kong puntahan si Mama sa Florida, kasi nga nalaman ko na may stage 3 ovarian cancer ito.
Sobra akong nag-aalala sa kanya, at sobra akong nag-aalala sa lahat maging kay Marcus. Nagpatong-patong ang mga iniisip ko, at hindi ko na alam kung ano ang una kong haharapin. May isang pagkakataon na nag-usap kami ni Marky, at tinanong ko siya tungkol sa kuya niya. Saka inamin sa akin ni Marky na sobra na daw siyang nag-aalala rito dahil nga madalas ay hindi na ito nagpapahinga. May mga pagkakataon din na pagkatapos nito sa mga trabaho sa mga farm nila, o sa iba pang negosyo kasama ang mga magulang nila ay babiyahe na ito agad papunta sa Maynila. Hindi naman daw niya ito maawat dahil alam niya na gusto ni Marcus na makita at makasama ako. Nakiusap din siya sa akin na sabihan ko daw ang kuya niya na magpahinga rin minsan, kasi ilang beses na daw nila itong sinabihan pero ayaw niyang makinig, at alam daw niya na makikinig ito sa akin. Iyon naman ang ginawa ko. Pero pilit pa ring sinasabi ni Marcus na okay lang siya at kaya niya. Dahil sa tigas ng ulo ni Marcus, may isang pagkakataon din na bigla daw siyang nawala ng malay habang nagtatrabaho sa Mindoro. Over-fatigue daw kasi siya dala ng sobrang stress at pagod. Dahil doon, pakiramdam ko ay isa ako sa mga nagpapahirap sa kanya. Kung hindi lang naman dahil sa akin, ay alam kong mas pipiliin niya na manatili na muna sa Mindoro at mas mag-focus doon. Kaya doon nabuo ang pasya ko na umalis na rin sa aviation company ni na Levi, at puntahan nga si Mama sa Florida. Kinausap ko naman si Marcus tungkol sa desisyon na iyon, pero hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa kalagayan ni Mama. Ang sinabi ko sa kanya ay mananatili ako ng 6 na buwan, hanggang 1 taon sa Florida, kaya mag-focus muna siya sa pamilya niya sa Mindoro, at sa mga negosyo nila. Sinabi ko rin na nagwo-work naman ang long-distance relationship. Ang kaso ay ayaw niyang pumayag sa ganon, okay lang daw na magpunta ako ng Florida basta kasama ko siya. Doon na ako nanlumo. Pakiramdam ko kasi ay sa akin na lang umiikot ang mundo niya, at hindi ko naman gusto yun dahil nga alam ko na may pamilya siya na kailangang tulungan. Kung sasama siya sa akin sa Florida, paano ang pamilya niya at ang mga negosyo nila? Kung mananatili naman siya dito, at papayag ako na puntahan niya ako doon kung minsan, alam ko na mas mapapagod at mahihirapan siya. Hindi rin naman pwede na hindi ko puntahan si Mama, dahil nga alam ko na hindi rin biro ang pinagdadaanan niya. Kaya doon na ako nagpasya na makipaghiwalay na lang kay Marcus. Nagalit siya sa akin ng mga panahong iyon. Tinanong niya ako kung bakit, dahil daw ba naghihirap na sila, o baka naman daw napapagod na akong intindihin siya. Pero kahit na anong paliwanag ko ay hindi niya pinakinggan. Sobrang sakit at sobrang bigat sa puso. Pero alam ko na iyon ang dapat kong gawin. Bilang isang tao na may hiwalay na magulang, alam ko kung paano pahalagahan ang bawat segundo kasama ang pamilya ko. Hindi ko sinasabi na hindi niya alam yon, kasi nga nakita ko naman ang pagmamahal niya sa pamilya niya. Pero pakiramdam ko nga, dahil sa akin ay nahahati ang atensyon niya. Hindi sa masamang bagay iyon dahil nga magkasintahan naman kami, pero sa panahong iyon kasi ay mas kailangan siya ng pamilya niya. Tapos ay kailangan din ako ni Mama. At hindi niya magawang mag-focus sa mga bagay na importante talaga. Naging buo ang pasya ko na makipaghiwalay sa kanya dahil na rin sobra na akong naguguluhan ng mga panahong iyon. Bago ko siya iwan, sinabi niya sa akin na kapag hindi ko binawi ang sinabi ko, at kapag umalis ako na hindi siya kasama ay wala na akong babalikan. Sobra akong natakot doon, pero alam ko na walang mangyayari kung pakikinggan ko siya. Kaya umalis pa rin ako. Nang mga naunang linggo ko sa Florida, lagi kong naiisip at nami-miss si Marcus. May mga pagkakataon na sinusubukan ko siyang tawagan, pero hindi siya sumasagot. Sinubukan kong tawagan si Marky para kumustahin nga ang kuya niya. Ang sinabi ni Marky ay mas nagfo-focus na daw ito sa pamilya nila sa Mindoro at mga negosyo nila. Nagpasalamat pa nga sa akin si Marky, tapos ay tinanong niya ako kung kailan daw ako babalik. Saka ko nalaman na hindi pala nila alam na naghiwalay na kami ni Marcus. Ang akala nila ay nag-usap at nagpasya lang kami ni Marcus na habang nasa Amerika nga ako, ay magfo-focus naman siya sa Mindoro. Pero nang sinabi kong naghiwalay na kami ay nagulat silang lahat.
Umiyak nga sa akin si Marky noon, at lagi niyang sinisisi ang sarili niya. Pakiramdam daw niya ay kasalanan niya, na kung hindi daw niya ako kinausap at hiningi ang tulong ko, baka kami pa rin daw ng kuya niya. Paulit-ulit na humingi ng sorry sa akin si Marky habang umiiyak, at sinabi niya na kakausapin daw niya ang kuya niya at gagawin niya ang makakaya niya para magkabalikan nga kami. Pero pilit ko rin namang pinaliwanag sa kanya na wala siyang kasalanan. Nadesisyon ko ang pakikipaghiwalay sa kuya niya, kaya huwag niyang sisisihin ang sarili niya. Pagkatapos ng halos 6 na buwang pananatili sa Florida, nabalitaan ko na unti-unti nang nakakabawi ang pamilya nila sa Mindoro. Kaya naman sobra akong natuwa para sa kanila, kasi pakiramdam ko ay hindi nasayang ang sakripisyo na ginawa ko. Pero pakiramdam ko rin ay pinaparusahan ako ng langit dahil sa pakikipaghiwalay at pananakit ko kay Marcus. Habang sila kasi ay unti-unti nang bumabangon at nagiging masaya, nawala naman sa akin si Mama. Bago ilibing si Mama ay nagpunta si Papa na umiiyak, pero pinaalis at sinigawan ko siya. Sobra akong nagagalit, kasi nga ay matagal din niya akong pinagbawalan na puntahan ang mama ko. Sa kanya ko isinisi ang lahat. Na kung sana agad lang iyang tinanggap ang pagkakamali niya, sana ay mas matagal kong nakasama si Mama bago ito nawala. Hinayaan naman ako ni Papa na sisihin siya, at tahimik lang siyang umiyak. Pagkatapos noon ay nagpasya ako na ituloy na lang ang buhay ko sa Amerika kasama ang lolo't lola, at mga tita at tito ko doon. After all, bukod sa mga tropa ko, alam ko nga na wala na akong iba pang babalikan sa Pinas. Van, gumising ka na, nandito na tayo, narinig kong saad ni Cass maya-maya pa, kaya agad akong napamulat ng mata at bumalik sa realidad. Sa pag-iisip at pag-alala ng mga nangyari bago ako umalis, hindi ko namalaya na ang bilis lang pala naming nakarating sa bahay ni na Levi. Oo, dito ako pansamantalang tutuloy kina Levi habang nandito ako sa Pinas. Hindi dahil nagagalit pa rin ako kay Papa, kung hindi dahil nahihiya na ako sa kanya sa mga sinabi ko noon, at pakiramdam ko ay wala na akong mukha na may haharap pa sa kanya. Totoo nga na kapag nagagalit tayo ay nakakagawa o nakakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi naman natin gusto. Dahil sa sakit na naramdaman ko noon, nabigo akong makita yung mga sakripisyo sa akin ni Papa. Nagkamali man siya at nasaktan kami ni Mama, alam ko na Papa ko pa rin siya. Nakita ko rin naman na nasaktan at sobra siyang nagsisi nang mawala si Mama, kaya mas lalo akong nakukonsensya ngayon. Pero wala naman na akong magagawa kasi nga ay nangyari na ang mga bagay. Umaasa na lang ako na sana, dumating pa rin ang pagkakataon na magkausap kami ulit. Welcome home, masaya, malakas at sabay-sabay na sigaw ng tropa nang makita kami ni Cass na bumaba na mula sa sasakyan. Nasa terasa sila ng bahay ni na Levi, ang daming pagkaing nakahanda, tapos ay may tarpaulin pa kung saan nakaprint ang picture ko na parang kinukuha na ng langit, at may nakasulat na welcome home. Mahina naman akong natawa dahil doon. Hanggang ngayon, puro pa rin kayo kalokohan, natatawa na saad ko naman. Pero salamat, nakangiting dagdag ko pa. Iilan lang naman kami sa tropa, kaya hindi ko na kailangang hanapin pa si Marcus. Alam ko naman na wala siya dito ngayon. Bakit parang ang payat mo na, Van? Natatawa na wika naman ni Levi sa akin. Wala na kasi akong makain sa US kaya ganun, nagbibiro na sagot ko naman. Well, hindi naman talaga ako payat. Sakto pa rin ang katawan ko. Pero kumpara dati na magkakasing laki lang kami halos ng katawan, ngayon ay mas nagmukhang malaki na ang katawan ni na Levi at Yael sa akin. Halata na alagang gym sila. Ako kasi ay nahinto na, puro trabaho na lang kasi ang hinaharap ko sa Amerika. Kung ganon, kumain na muna tayo para makapagpahinga ka na rin. Alam naman namin na napagod ka sa biyahe. Nakangiti na saad naman ni Yael na nakaakbay pa kay Marky, kaya nakangiti na lang akong tumango. Agad naman kaming umupo sa mga silya at nagsimula nang ang kumain ng lunch. Ang dami nilang naging kwento sa akin, ako naman ay tahimik lang na nakikinig habang nakangiti. Aaminin ko na sobra kong namiss ang ganito kasama ang tropa, sobrang nakakamiss talaga yung dati.
Alam mo ba, hindi talaga kami sumama sa pagsundo sa'yo kasi nga busy kami na maghanda dito, natatawa na saad ni Jazz maya-maya pa. Sus, nag-abala pa kayo, nakangiti na wika ko naman. Niwala man nga akong pasalubong sa inyo, kasi nagulat ako nang mag-send na ng flight details itong si Levi sa akin. Hindi man lang din ako binigyan ng chance na makapag-decide, kaya biglaan ang pag-uwi ko, natatawa na dagdag ko pa. Sinasabi mo ba na kung hindi ka kinuha ng flight ni Levi, hindi ka uuwi, kunwari ay nagtatampo na saad ni Cass kaya nagtawanan ang lahat. Siyempre uuwi, pero sana nagkaroon pa ako ng chance na mamili ng mga pasalubong, sagot ko naman. Hindi naman kailangan yon, ang importante nandito ka, nakangiti na saad ni Jazz. Kahit chocolate wala ba, tanong naman sa akin ni Levi kaya mas lalong lumakas ang tawanan. As if naman na kailangan mo pa ng chocolate, sobrang daming laman ng ref nyo, agad na sagot ni Jazz na siyang nagpangiti na lang sa akin. Pero ang bilis ng panahon ano? Ga-graduate na rin sina Cass at Jazz, tapos next year ako naman, nakangiti na wika ni Marky sa amin. 1 year after graduation ni Jazz, plano namin na umampon ng magiging anak, nakausap na rin namin ang mga magulang namin, maging si Lolo at sobrang saya nila. Hindi na nga daw sila makapaghintay, nakangiti na saad ni Levi na siyang nagpangiti na naman sa akin. Gusto nga nila pagka-graduate agad ni Jazz, pero sinabi ko na magha-honeymoon muna kami ng 1 year, nagbibiro na dagdag pa nito kaya muli kaming nagtawanan. Hindi, gusto ko kasi na magkaroon ng kahit 6 months to 1 year lang na work experience, kaya ganon, nakangiti na wika naman ni Jazz, tapos ay binalingan ng tingin sina Yael at Marky. Kayo ba, may balak ding mag-ampon, tanong pa nito. Oo naman, pero gaya nyo, pagkatapos na rin ni Marky sa pag-aaral, nakangiti na sagot ni Yael. Ikaw Cass, wala ka pa rin bang boyfriend, natatawa na tanong ko naman. Wala siyang boyfriend, pero meron siyang girlfriend, natatawa na sagot naman ni Marky. Ha, bakit wala kang naikwento sa akin, nakangisi na tanong ko naman. Paano masyadong in denial, agad na sagot ni Levi. Natatandaan mo yung kaibigan kong si Rose? Nakangiti na tanong ni Marky, mabilis naman akong tumango nang maalala ang matalik niyang kaibigan noong first year pa lang siya. Iyon, mukhang may something sa kanila, dagdag pa niya, nakangiti naman akong tumango dahil sa narinig. Well, kung dati ikaw ang walang partner sa tropa, ngayon mukhang ako na, natatawa na saad ko naman kaya natigilan ang lahat. Kumunat ang noo ko kasi ay hindi ko alam kung bakit ganun ang naging reaksyon nila. Aminado ako na habang nasa Amerika ako, may mga lalaking nagparamdam ng interes nila sa akin. Pero wala nga akong pinansin na kahit na isa sa kanila dahil inalagaan ko nga ang nararamdaman ko kay Marcus. May ilan akong naging kaibigan sa mga iyon, pero hanggang kaibigan lang talaga. Pero nagkaroon ka ng boyfriend sa Amerika hindi ba? Tanong naman ni Levi kaya mabilis akong umiling. Pagkatapos ni Marcus, wala na akong ibang naging boyfriend, nakangiti na sagot ko naman. Teka nga, baka naman may chismis na kumakalat sa akin na hindi ko alam natatawa na biro ko pa. Hindi wala, ang gwapo mo kasi, kaya parang hindi kami naniniwala na wala kang ibang naging boyfriend. Pero kung sayo na mismo nang galing, syempre maniniwala kami kasi kaibigan at kilala ka namin, nakangiti na saad naman ni Yael kaya tumango na lang ako. Akmang magsasalita pa sana ako, pero agad ding natigilan nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa likod ko. Sorry late kami, wika ni Marcus. Agad na napalingon sa akin ang tropa, at hindi ko na naman alam kung bakit. Ganun pa man ay pilit na lang akong ngumiti para ipakita sa kanila na okay na ako, at walang kaso sa akin na makasama nga namin si Marcus. Ang kaso, sa paglingon ko ay saka ko napatunayan na hindi pa rin ako okay. Lalo na nang makita ko na may kasama si Marcus at magkahawak pa sila ng kamay. Sobrang sakit na makita yon, pero alam ko na wala naman akong magagawa. Kumusta? Nakangiti na tanong pa niya sa akin, agad naman akong ngumiti at marahang tumango. Pansin ko na mas gumwapo at mas nagmature ang hitsura niya. Kung dati halos magkasing laki lang kami ng katawan, ngayon ay di hamak na mas maskulado na siya kesa sa akin.
Pero magkasing tangkad pa rin naman kami. Okay lang, ikaw kumusta? Sagot ko. Okay lang din, nakangiti pa rin na sagot niya. Si Matt nga pala, boyfriend ko, at Matt, siya si Van, tropa namin, pagpapakilala pa niya. Hi Matt, masaya ako na makilala ka, nakangiti rin na saad ko naman. Hindi ko nga alam kung paano ko pa nagagawang ngumiti at umakto na hindi apektado, gayong sobrang sakit ng puso ko. Siguro ay nasanay na akong maging malakas sa dami ng masasakit na pinagdaanan ko. Hello, masaya rin ako na makilala ka, nakangiting sagot naman sa akin ni Matt. Napansin ko na parang kapareho ng kilos ni Matt sina Jazz at Marky. Mukha rin naman siyang mabait, mapagmahal at responsable. Hindi ko alam, pero iyon ang first impression ko sa kanya. Kaya naman kahit pa masakit, may parte pa rin sa akin ang masaya para kay Marcus. Kasi mukhang nakita at nahanap na niya yung tao na mamahalin at aalagaan siya, at yung para sa kanya talaga. Sakto, saluhan niyo na kami sa pagkain. Maupo na kayo, nakangiti pa rin na wika ko naman. Iyon naman ang ginawa nila. Agad silang umupo sa mga bakanteng silya na magkatabi at sa harap ko pa mismo. Hindi ko naman inalis ang ngiti sa labi ko lalo na nang mapansin na pesimple akong sinusulyapan ng tropa, pansin ko na parang nakikiramdam sila kung okay ba talaga ako. Kailan nga pala ang graduation? Tanong ko naman para maiba na agad ang usapan at mabaling sa ibang bagay ang atensyon nila. Next week na, sagot ni Jazz sa akin. Nakausap na nga pala namin sina mama at papa, pwede daw tayo sa Mindoro pagkatapos ng graduation, pwede tayong magbakasyon doon kahit 1 week lang, wika pa ni Marky. Hindi ako sumagot kasi ay hindi ko alam kung magandang ideya ba yon. Lalo na't noong huli akong nagpunta doon ay kami pa ni Marcus, at legal kami sa mga magulang niya. Hindi ko alam, pero nag-aalala ako sa boyfriend ni Marcus. Baka naman kasi masyado lang akong nag-o-overthink dahil nga apektado pa rin ako. Hindi ko na rin alam. Oo, sige, ang tagal na rin nating hindi nakakabalik sa probinsya nyo. Nakakamiss din ang mga ilog at dagat doon, nakangiti na sagot naman ni Levi. Hindi makarelate yang si Yael, every month ba naman kung magpunta doon, natatawa na saad naman ni Cass. Siyempre doon nakatira ang asawa ko, nakangisi na sagot naman ni Yael kaya natawa kaming lahat. Ikaw Van, hanggang kailan ka pala dito, babalik ka pa ba sa Amerika? Tanong naman niya sa akin kaya marahan akong tumango. Noong una balak ko na 1 week lang talaga ako dito, para lang sa graduation nga ni Cass at Jazz, pero dahil mukhang marami kayong plano, baka mas tumagal pa ako. 2 to 3 weeks siguro, sagot ko naman. Gawin mo ng 1 buwan please, pakiusap naman sa akin ni Marky, mahina akong natawa dahil doon. May trabaho rin kasi akong naiwan doon, sagot ko naman. Kung hindi ko pa nababanggit ay parte ako ng recruitment team ng telco company sa Florida na pagmamay-ari ng pamilya ni Mama. Kaya nakakapagbakasyon din ako ng matagal kasi nga ay sobrang considerate sa akin ng mga tito at tita ko doon, lalo na sina lolo't lola. Nakita daw kasi nila na mula nang magtrabaho ako doon, ay parang nawalan na ako ng social life. Kaya sila pa madalas ang namimilit sa akin na magbakasyon. Malayo ang trabaho ko sa kurso na kinuha ko noong kolehiyo, pero kahit na papaano ay naging masaya naman ako sa ginagawa ko. Kayo naman ang may-ari ng kumpanya hindi ba, sabihan mo na lang ang lolo't lola mo. Kung gusto mo ako mismo ang kakausap sa kanila, wika naman ni Levi kaya muli akong natawa. Oo na, sige na, baka mamaya magtampo na naman itong si Cass, pagbibiro ko kaya muli kaming nagtawanan. Isama mo rin ang girlfriend mo nun Cass, dagdag ko pa kaya bahagya siyang napanguso. Hindi ako sigurado kung pwede siya, pero susubukan kong kausapin, sagot naman niya. Bahagya pa akong napalingon kay Marcus at kinabahan ako nang makita kong nakatitig siya sa akin. Nang magtama ang mga mata namin ay agad siyang nag-iwas ng tingin at binalingan na lang ang boyfriend niyang si Matt. Tikman mo ito, si Marky ang nag-bake nito, wika pa niya at tinulungan nga si Matt na makakuha ng mga pagkain. The best mag-bake si Marky, kaya titikman ko talaga yan, nakangiti na sagot naman ni Matt.
Base sa sinabi niya, alam ko na matagal na ang relasyon nila at kilalang kilala na siya ng lahat. Muli akong nakaramdam ng kirot sa dibdib dahil sa ideyang iyon, pero pilit ko pa ring itinago kasi nga ay hindi ko gusto na may ibang makaalam at mag-alala pa sila sa akin. Hindi ko pwedeng kalimutan ang rason kung bakit ako umuwi dito. Iyon ay para sa graduation ni Cass at Jazz, at para subukan na ring makausap si Papa kung sakali man na magkaroon ako ng lakas ng loob. Hindi para guluhin ulit ang mga bagay o tao na alam kong maayos na. Hindi ko na gustong maging komplikado pa ang lahat. Pagkatapos naming kumain ay nagpatuloy pa kami sa kwentuhan, hanggang sa ako na mismo ang nagpaalam sa kanila na magpapahinga na dahil nga napagod ako sa biyahe. Kahit pa ang totoo ay dahilan ko lang naman yon, kasi nga ay gusto ko na medyo umiwas kina Marcus na hindi sila nakakahalata. Mabuti na nga lang at may rason pa ako ngayon. Sa mga susunod na araw, hindi ko na alam lalo pat tiyak ako na madalas ko nga rin silang makakaharap at makakasama. Alas 7 yun ng gabi nang magising ako, pagkaupo ko sa kama ng guest room sa bahay ni Levi kung saan ako pansamantalang tutuloy, ay iginala ko ang mata ko para hanapin ang luggage ko. Hindi naman ako nagdalawang isip na tumayo para mabuksan iyon at maglabas ng damit. Tapos ay dumiretso na ako sa banyo at naligo, at nang nakapagbihis na rin ay lumabas na ako para puntahan sina Levi. Van Iho, masaya at nakangiting saad ng mama ni Levi nang makita ako, silang dalawa lang ni Tito Leroy ang naabutan ko sa hapag. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Kumusta ang biyahe? Saad pa niya pagkatapos niya akong yakapin. Opo, tita. Salamat ulit sa pagpapatuloy sa akin dito, sagot ko naman. Sus, parang anak na rin namin kayo. Mula first year college kayo nagpupunta na kayo rito, kaya bahay nyo na rin ito, nakangiti na wika naman niya. Nasa poolside pala ang mga kaibigan mo iho, pero kumain ka na muna ng hapunan. Hindi ka namin nahintay kasi nga ang sabi ni Levi ay nagpapahinga ka, at alam naman namin na nakakapagod talaga ang biyahe, wika naman ni Tito Leroy. Salamat po, sagot ko naman bago naglakad papunta sa hapag. Dahil nagugutom na rin naman ako ay hindi na ako nagdalawang isip na kumain nga. Habang nasa hapag nga ay sinamahan ako ni Tita Love at Tito Leroy at nakipagkwentuhan pa sila sa akin, bagay na siyang nakakatuwa. Kumain ka ng marami, at mukhang may balak ang mga iyon na uminom ng marami, kasi nga magse-celebrate daw kayo sa pag-uwi mo, saad pa ni Tita sa akin. Nako, parang wala po ako sa mood na uminom ng alak ngayon, natatawa na wika ko naman. Pero sasamahan ko pa rin po sila, at iinom na rin ng kahit konti lang. Alam ko naman po na nag-effort sila para sa akin, dagdag ko pa. Kailangan mo talaga silang samahan kasi tiyak na magtatampo ang mga iyon sa'yo kung hindi. Ang tagal mo ba namang hindi umuwi dito? Medyo nanibago nga kami nung nagbabonding sila dito na wala ka, sagot naman ni Tita sa akin. Nung unang beses nga na isinama ni Marcus si Matt dito, akala namin ikaw, natatawa na saad pa ni Tito. Gaano na po katagal na nagpupunta dito si Matt, tanong ko naman. Mukhang wala naman silang ideya sa namagitan sa amin ni Marcus, kaya okay lang siguro na tanungin ko sila. Mag-iisang taon na rin halos, sagot ni Tito kaya napakagat ako sa ibabang labi ko, nakita ko naman na hinawakan ni Tita ang kamay ni Tito, tapos ay marahan pa itong umiling. Dahil doon ay na-realize ko na alam pala nila ang namagitan sa amin ni Marcus. Okay lang po tita, matagal na rin naman po ang mga nangyari, wala na po sa akin yon. Pareho naman po kaming masaya ni Marcus ngayon, nakangiti na saad ko naman. Basta iho, kung may kailangan ka dito huwag kang mahihiyang magsabi nakangiti na saad na lang ni tita kaya marahan akong tumango. Magpapahinga na kami ng tito mo, at medyo napagod din kami sa dami ng pinuntahan namin ngayong araw, dagdag pa niya. Nag-date kasi kami, alam mo na, medyo magaan na ang schedule namin ngayon mula nang tinutulungan na kami ni Levi sa mga negosyo, natatawa na saad naman ni Tito. Nako, baka naman po date nyo magkaroon bigla ng kapatid si Levi pagbibiro ko naman kaya sabay silang natawa. Hindi na mangyayari yun iho, kahit pa gusto namin. Kaya hinihintay na lang namin yung pangako nila ni Jazz sa amin na apo, iyong aampunin daw nila, natatawa na saad pa ni Tito.
Sige na, kumain ka lang dyan at magpapahinga na kami, dagdag pa niya kaya tumango na lang ako, at nakangiti silang pinanood na maglakad na papunta sa ikalawang palapag. Nang wala na sila ay mahina akong napabuntong hininga. Bigla ko kasing naisip ang sinabi ni Tito. Kung mag-iisang taon na mula nang isinama ni Marcus si Matt dito, ibig sabihin ay mag-iisang taon na rin ang relasyon nila, o baka mas matagal pa. Matagal na rin yun para sa akin, at dahil doon ay alam kong seryoso sila sa isa't isa. Again, masakit yun sa puso. Pero wala naman akong magagawa kung hindi nga ang pilitin na maging masaya para sa kanila. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi ito, pero ako rin naman kasi mismo ang nakipaghiwalay kay Marcus. Pagkatapos ng lahat ng mahihirap na pinagdaanan niya, maging ang sakit na naramdaman niya mula sa akin, ay deserve niya na maging masaya. Pagkatapos kong kumain ay wala na sana akong balak na magpunta pa sa poolside, pero ayaw kong ang isipin nila na apektado ako sa presensya ni Marcus kaya nagpunta pa rin ako. Naabutan ko naman sila na masayang umiinom ng alak habang nagkukwentuhan. Base sa suot nila, alam kong nagsuswimming din sila. Napangiti ako kasi parang kagaya pa rin talaga ng dati. Nandito na pala si Sleeping Beauty, natatawa na saad ni Cass nang makita ko. Van pare, halika rito. Kanina ka pa namin hinihintay, nakangiti na saad naman ni Levi. Agad akong napalingon sa nag-iisang bakanteng pwesto, sa pagitan yun ni na Marky at ng kuya niya. Nakita kong nagkatinginan sina Marky at Cass na parang nag-aalala na naman sa akin, pero para maipakita sa kanila na hindi na ako apektado ay nakangiti akong umupo doon. Ayaw ko lang naman kasi talaga na lagi silang nag-aalala sa akin kapag magkakasama kami. Bale pagkaupo ko, ay nakapagitna sa aming dalawa ni Matt si Marcus. Pasensya na at napasarap ang pagtulog ko, sobra lang talaga kasi akong napagod sa biyahe. Kanina pa kayo umiinom? Nakangiti na tanong ko pa. Halos kasi simula lang din namin, sagot naman ni Yael. Tapos ay ngumisi pa siya at kumuha ng isang baso, at nilagyan niya agad iyon ng alak. Bottoms up para sa pare natin, masayang wika pa niya pagkaabot sa akin ng baso, natatawa ko na lang na tinanggap iyon at pinagbigyan sila. Sa wakas na kumpleto rin tayo, nakangiti na saad naman ni Jazz. At susulitin natin ang bawat araw na nandito pa si Van, sagot naman ni Marky na may hawak ding baso na may lamang alak. Teka lang, kailan ka pa natutong uminom? Natatawa na tanong ko. Kailan lang, at saka pakunti-konti lang naman, sagot niya kaya tumango na lang ako bago muling uminom ng alak sa baso na hawak ko. Sa paggalaw ko nga ay aksidenteng nagdikit ang mga braso namin ni Marcus, kaya nagkatinginan kami dahil pakiramdam ko ay nakuryente ako. Pero mabilis din naman akong nag-iwas ng tingin at muling ngumiti sa mga tropa. Umaakto pa rin na wala na siyang epekto sa akin kahit na alam kong sarili ko lang naman ang niloloko ko. Nagpatuloy pa kami sa kwentuhan habang nagiinuman. Nang napansin ko na medyo tinatamaan na sila ng alak ay nandaya na ako't hindi na gaanong umiinom, kasi nga gaya ng sinabi ko sa mga magulang ni Levi kanina ay wala talaga ako sa mood. Hanggang sa dumating ang 10:00 ng gabi at nagpaalam ako na gagamit lang ng banyo. Ang iba naman ay nagpasya na mag-swimming muna para daw medyo mawala ang tama nila. Pagkatapos kong gumamit ng banyo at pagkalabas ko ay nakasalubong ko si Matt na ngumiti pa sa akin. Gagamit lang din ako ng banyo, wika pa niya kaya ngumiti na lang ako at marahan pang tumango. Hindi na ako sumagot kasi hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Tapos ay naglakad na ako pabalik sa poolside. Napangiti pa nga ako nang makita sina Levi, Jazz, Yael, Marky at Cass na masaya nang nagsuswimming. Habang si Marcus naman ay masaya lang na pinapanood ang mga ito. Pansin ko na namumula na ang buong mukha ni Marcus na halatang medyo lasing na rin. Pagkabalik ko sa upuan ko ay nagulat ako nang bigla niyang pinagsaklop ang mga kamay namin. Saglit akong natigilan at nakadama na naman ang kuryente, kaya mabilis pa sa 4:00 na inalis ko yon. Napalingon naman siya sa akin at bahagya pang umawang ang bibig niya. Pasensya na, hindi ko napansin na ikaw pala, akala ko si Matt, wika pa niya. Okay lang, pero kung lasing ka na, pwede ka naman ang magpahinga, saad ko na lang at pilit pang ngumiti.
Parang hindi ko gustong maniwala na inakala niyang ako si Matt, samantalang ang laki kong tao at dumaan pa ako sa harap niya. Dalawa lang yun either sobrang lasing na siya at nagsasabi siya ng totoo, o sinadya niyang hawakan ang kamay ko. At kung ano man ang dahilan niya para gawin ang huli, ay hindi ko alam. Marcus, inaantok na ako. Pwede na ba tayong magpahinga? Tanong naman ni Matt maya-maya pa nang makabalik na rin ito. Oo naman. Halika na, walang pag-aalinlangan na sagot ni Marcus tapos ay tumayo na at naglakad na paalis. Ni hindi na nga siya nagpaalam sa mga kasama namin, at mas lalo akong nagtaka nang mas nauna siyang naglakad kay Matt paalis. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako at hinayaan ko na sila. Nasaan yung dalawa? Tanong ni Levi sa akin pagkabalik nila sa mesa. Magpapahinga na daw, inaantok na daw kasi si Matt, sagot ko naman. Kahit kailan talaga ang hina uminom nung si Matt, natatawa na saad naman ni Yael, nakita ko pa nga na mahinang siniko ni Marky ang nobyo niya kaya mahina akong natawa. Guys, alam ko na nag-aalala kayo sa akin. Pero okay lang talaga ako, maniwala kayo. Wala na sa akin kung pag-usapan man natin sila, kung gaano na sila katagal, kung gaano nila kamahal ang isa't isa, o kung gaano na kayo ka-close sa kanya, saad ko naman. Kasi nga okay na ako, ang tagal na ng mga nangyari, ano ba naman kayo, natatawa na dagdag ko pa. Sa totoo lang nahihiya kasi kami sayo, saad naman ni Jazz. Bakit naman kayo mahihiya sa akin, tanong ko. Kasi ang dami naming pagkakataong sabihin sayo ang tungkol kay Matt, pero hindi namin ginawa, sagot naman ni Cass. Sus, wala yon. Okay na nga ako hindi ba, natatawa naman na saad ko. Alam mo sa totoo lang, noong nalaman namin na naghiwalay kayo ni Kuya, walang ibang ginawa si Kuya sa mga naunang buwan kung hindi ang mag-focus sa pamilya namin, at sa mga negosyo namin sa Mindoro. Nang medyo nakakabangon na ulit kami, pinuntahan kanya sa Florida, saad ni Marky kaya bahagyang umawang ang bibig ko. Pinuntahan niya ako sa Florida? Nalilito na tanong ko naman, kaya tumango siya. Kailan? Bakit? At saka bakit hindi ko alam? Tanong ko naman. Hindi ko alam kung nasa tamang lugar ako para sabihin ito, pero pinuntahan kanya doon para sana ayusin ang relasyon nyo. Kasi sinabi niya sa akin na mali daw siya at masyadong nagpadala sa emosyon, at sa mga problema na hinaharap nga niya noon, paninimula ni Marky. Pero wala pang isang linggo, umuwi na siya agad. Tinanong ko siya kung anong nangyari, nakita ka daw kasi niya na may kahalikang ibang lalaki sa harap mismo ng bahay niyo doon. Dagdag pa ni Marky kaya mahina akong napasinghap. Agad akong nanlumo nang maalala ang gabing yon. Alam kong si Blake ang nakita ni Marcus, ang kapitbahay namin doon at kaibigan ng mga pinsan ko. Nang araw na iyon ay nagluluksa pa ako sa pagkawala ni Mama, at lagi akong bumabalik sa kung saan siya inilibing. Sakto naman na nakita ko rin doon si Blake, na pinuntahan daw ang lola niya. Kaya isinabay na niya ako sa pag-uwi. Bago iyon, ilang linggo na ring naging vocal si Blake sa akin na gusto nga daw niya ako. At sa totoo lang nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan ng gabing yon. Itinulak ko naman siya palayo, at sinabi na mali ang ginawa niya, at hindi dapat niya ginawa yon. Nag-sorry naman siya sa akin, pero iniwasan ko na siya pagkatapos nun. Si Blake, wika ko sa tropa tapos ay mapait pang napangiti. Hindi naman ako nagdalawang isip na ikwento sa kanila ang totoong nangyari. Halatang nagulat nga rin sila nang malaman na nawala ang mama ko. Saka ko rin naalala na wala nga pala akong sinabihan ng kahit na kanino sa kanila, tungkol sa nangyari sa akin at sa mga pinagdaanan ko. Kaya pala iniisip nyo kanina na may boyfriend o naging boyfriend ako doon. Iyon ang dahilan, tama ba? Tanong ko kaya tumango sila. Akala ni Kuya nakahanap ka agad ng ipapalit sa kanya, at sinabi niya na kung kaya mo daw gawin iyon, ay kaya rin niya. Nagulat nga kami kasi pagkatapos lang ng ilang linggo, pinakilala na niya sa amin si Matt, ang akala namin nung una hindi sila magtatagal, pero yun nga, hanggang ngayon sila pa rin. At siya rin ang nagsabi sa amin na huwag na lang daw sasabihin sa'yo, kung masaya ka na daw doon, huwag ka na daw naming guluhin. Mahabang paliwanag naman ni Marky kaya mapait akong napangiti. Okay lang,
huwag niyo na lang din sasabihin sa kanya ang totoong nangyari, para hindi na mas maging komplikado ang lahat. Naa-appreciate ko ang concern niyo sa akin, pero okay na talaga ako, nakangiti na pagsisinungaling ko pa. Dahil sa mga nalaman ko kay Marky ay sobra akong nanlumo at nakaramdam ng panghihinayang. Siguro kung nanatili lang ako sa bahay nung araw na iyon, baka naabutan ako doon ni Marcus at naayos pa namin ang meron kami. Pero sabi nga nila, may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Siguro ang rason sa nangyari ay hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Pero teka, paano niya nalaman ang address namin sa Florida? Nalilito na tanong ko pa. Tinulungan ko siya na puntahan ng papa mo, sagot naman ni Levi. Sinabi niya sa papa mo na siya daw ang lalaki na nagmamahal ng sobra sa'yo, at hindi daw niya kaya na mawala ka. Kaya nakiusap siya na ibigay nga ang address kasi ay pupuntahan ka niya, dagdag pa ni Levi. Ibinigay naman ng papa mo, at nakiusap siya kay Marcus na alagaan at mahalin ka kasi nga, sobrang bigat daw ng dinadala mo noong mga panahong yon. Ang akala namin, ang tinutukoy niya ay tungkol sa paghihiwalay niyo ni Marcus, hindi naman namin alam na tungkol pala sa pagkawala ng mama mo, dagdag pa niya kaya marahan na lang akong tumango. Napakagat ako sa ibabang lobby ko kasi hindi ko inakala na makakayang gawin yun ni Marcus para sa akin. Nakakatuwa kung iisipin kasi nga alam at ramdam na ramdam ko na minahal niya ako ng totoo, kahit pa ako ang nakipaghiwalay sa kanya noon. Pero nakakalungkot lang din na tuluyang natapos ang lahat dahil sa maling akala, pero hindi ko naman siya masisisi kung iyon ang inisip niya. Well, at least ngayon okay na ang lahat. At saka masaya na rin naman siya kay Matt, sa nakikita ko, mabuti at mapagmahal siyang tao. Iyon lang naman ang mahalaga, iyong alam natin na hindi na siya ulit masasaktan, nakangiti na saad ko pa. Pero hindi ka rin naman nakipaghiwalay sa kanya kasi gusto mo hindi ba, agad na saad ni Marky. Ginawa mo yon kasi naguguluhan ka lang, at iniisip mo rin kami ng pamilya namin. Ginawa mo yon kasi hindi ka makasarili, dagdag pa niya, hindi naman ako nakasagot dahil sa narinig. Pero hindi yun maintindihan ni Kuya noon, saad pa niya. Kasi nga masyado na siyang maraming mabibigat na dinadala at iniisip. Tapos ang naging solusyon ko pa ay pakikipaghiwalay dahil lang gusto ko na mas mag-focus siya sa pamilya niyo. Natural masasaktan at magagalit siya kasi noong mga panahong iyon, isa ako sa mga tao na alam niyang masasandalan niya, paliwanag ko naman. May rason ako, pero may rason din ang kuya mo, dagdag ko pa. Nanghihinayang lang naman ako sa nawala sa inyo, at sa totoo lang, hanggang ngayon pakiramdam ko kasalanan ko pa rin ang lahat, saad ni Marky kaya ngumiti na lang ako. Marky, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala kang kasalanan, tanong ko naman. At saka huwag na lang nating pag-usapan pa ang mga nangyari lalo na ngayong okay na ang lahat. Hindi naman natin gusto na ma-offend ang kuya mo at si Matt hindi ba, dagdag ko pa. Tama si Van mahal ko, ako rin sa totoo lang nanghihinayang sa nawala sa kanila. Pero kaibigan pa rin natin si Marcus, at kuya mo pa rin siya. Sa huli, wala naman tayong ibang magagawa kung hindi ang maging masaya at suportahan siya kung saan din siya magiging masaya, saad naman ni Yael. Mahina na lang na napabuntong hininga si Marky bago pilit na ngumiti at tumango. Hindi ako naniniwala na okay ka na Van, wika pa niya kaya nawala ang ngiti sa labi ko. Pero kung iyon ang gusto mong paniwalaan namin, iyon ang paniniwalaan ko. Sana lang kagaya ni Kuya, maging masaya ka na rin at mahanap mo yung tao na magmamahal din sa'yo. Siguro sa ganung paraan lang mawawala ang bigat at panghihinayang na nararamdaman ko, dagdag pa niya. Sus, akala ko ba dapat happy lang tayo ngayon, bakit may pagdadrama na nangyayari? Natatawa na biro ko naman. Sige ganito na lang, hindi ba sinabi niyo noon na marami kayong kakilala sa Mindoro na gusto niyong ipakilala kay Cass, nakangiting wika ko. Ako na lang ang ipakilala mo, natatawa na dagdag ko pa kaya natawa na rin siya sa huli. Sa totoo lang, pilit ko lang talaga na pinapagaan ang sitwasyon kasi nga hindi ko gusto na maging awkward ang lahat. Kagaya nila, nanghihinayang pa rin ako sa nawala sa amin ni Marcus, pero wala namang magbabago kung patuloy pa rin kaming magpapahila sa nakaraan. Ngayong alam ko na masaya na si Marcus sa piling ng iba,
Siguro ay panahon na rin para tulungan ang sarili ko na mag-move on, bagay na ipinagkit ko sa sarili ko dati. Sa puntong ito, kahit na alam kong mahirap ay haharapin ko na ang problema, at pipilitin na maging masaya. Kung paano ko gagawin iyon, sa totoo lang ay hindi ko alam. Bahala na siguro.